Mga uri ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay maaaring uriin sa iba't ibang kategorya ayon sa kayarian, lawak ng kapangyarihan, pag-uugnayan ng mga sangay at dibisyong heograpikal ng kapangyarihan. Halimbawa nito ang demokrasya. Sa pamahalaang demokrasya, hawak ng mamamayan ang kapangyarihan sa pamahalaan. Ang mga tao ay may pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo. May kalayaan silang politikal, pangkabuhayan at panlipunan. Nagtatakda ang batas ng kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa at kumikilos sila alinsunod sa batas. Samantala, ang republika ay isang anyo ng demokrasya. Ang republika na kung saan ang mga mamamayan ay pumipili ng kinatawan o representative sa pamahalaan. Isang halimbawa nito ang Pilipinas. Halimbawa ng mga republika sa Timog Asya ang Sri Lanka at Maldives. Sa kanlurang Asya, ang Yemen ay isang republika. Pamahalaang federal. Sa pamahalaang ito, hawak ng mga lokal na pamahalaan ang kapangyarihan na hindi maaaring pakialaman ng pamahalaang nasyonal. May halos kompletong otonomiya ang bawat estado o unit na politikal sa pamamahala ng sariling teritoryo. Subalit nagsasama-sama ang mga pamahalang lokal na ito upang sumailalim sa mga batas ng pamahalaang federal. Sa Timog Asya, isa ang India sa halimbawa ng pamahalaang federal. At sa kanlurang Asya naman ay ang United Arab Emirates. Totalitarianismo. Ito ang sistemang politikal na hawak ng estado o ng pamunuang namamahala nito ang ganap na otoridad. Maaaring minamana ang kapangyarihan ng estado o pinipili ang lider ng isang grupong espesyal. Diktadorya. Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng isang diktador na hindi nalilimitahan ng anumang batas ang kanyang desisyon. Masugid siyang tagapagtaguyod sa isang ideolohiyang pinagbabatayan ng pamamahala gaya ng komunismo. Isang magandang halimbawa ng diktadorya ang pamumuno ni Kim Jong-un sa North Korea. Teokrasya. Sa pamahalaang ito, ang mga lider ng reliyon ang namumuno bilang kinatawan ng kanilang Diyos. Ang Iran sa kanlurang Asya ay isang halimbawa ng teokrasya. Komunismo. Sa pamahalaang ito, iisang partidong otoritarian ang may kapangyarihan sa ekonomiya ng bansa. Hindi tinangkilik ang komunismo sa Timog at kanlurang Asya. Mga halimbawa ng komunistang bansa sa Asya ang Vietnam, China at Laos.